Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Noong isang araw, nag-press briefing si DPWH Secretary Vince Dizon at inanunsyo niya doon, mayroon pa siyang PowerPoint presentation. Pinakita niya doon yung 87 na pangalan ng mga individuals na ang iba doon nakasuhan na pero karamihan doon kakasuhan pa lang. Yan daw yung nirekomenda ng DPWH o ng kanilang opisina na mga dapat kasuhan dito sa anomalya sa flood control. Kaya lang, ang medyo controversial doon, nangunguna sa mga pangalan na nandun, si dating House Speaker Martin Romualdez. Yun ang medyo controversial doon sa presentation ni DPWH Secretary Vince Dizon. Nangunguna yung pangalan, nauna pa nga sa pangalan ng mga senador eh. Nandun din yung pangalan ni Senador Jingo Estrada, Senador Jingo Estrada, si dating Senador Joel Villan, ay dating Senador Bong Revilla. Nandun din ang pangalan ni Joel Villanueva. Pero ang kapansin-pansin doon, nangunguna yung pangalan ng speaker. Kaya mayroong mga nagsasabi, bakit naman inuna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, ni dating Speaker Martin Romualdez? At saka, bakit isinama niya yon? Talaga bang dapat ng kasuhan? Kasi ang title nun, mga recommended na kasuhan rekomendadong kasuhan. Kaya nag-react kaagad yung abogado ni Martin Romualdez, ni dating Speaker Martin Romualdez, si Attorney Adik Fajardo. Sabi niya, ang reaksyon nila doon sa present na yan ni DPWH Secretary Vince Dizon, bakit naman daw sinabi doon na nire-rekomendang kasuhan? Wala namang findings. Ayon sa kanila, wala namang findings ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Wala naman daw findings na guilty si dating Speaker Martin Romualdez para kasuhan. Wala naman daw findings na may mga ebidensya na dito, na may mga dapat na nga itong kaso. Wala naman daw ganung findings. Kaya medyo nagre-react daw sila doon sa presentation ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya lang, hindi binago ni pinanindigan ni Vince Dizon. Wala siyang binago, ganun pa rin. Yun yung kanilang nire-rekomendang kasuhan. Ayon naman kay Secretary Vince Dizon, mayroong ebidensya para kasuhan si Romualdez. Kaya lang, ang magdi-decide pa rin yan ay ang ombudsman. So bahala na ang ombudsman kung talaga bang dapat kasuhan si Martin Romualdez. Pero sa kanila, kasama sa nirekomenda nila si Martin Romualdez para kasuhan. At mayroon daw silang ebidensya. Mayroon silang ebidensya. Kaya ano bang ibig sabihin nito? Medyo ba, alam naman natin, pag DPWH Secretary ka, alter ego ka ng presidente. The DPWH Secretary is the alter ego of the President. So parang pag sinabi mong alter ego ka, ang anumang ginagawa mo bilang Secretary ng DPWH, ang tinitingnan yan bilang ginagawa ng Presidente. Yung ginagawa ng Secretary, considered yan na act ng President. Yan yun, kasi alter ego ka. Ay ang President ng Pilipinas, si PBBM. Pinsan niya si Romualdez. Kung ginawa yan ni Vince Dizon bilang Secretary ng DPWH, sinama niya ang pangalan ni Martin Romualdez sa posibleng dapat kasuhan, ibig sabihin, alam ba yan ng Presidente na alam ba yan na talagang kasama si Martin Romualdez? Ewan natin kung ano ba talaga. May instruction ba kay Vince Dizon na talagang isama si Martin Romualdez sa pangalan? Si Martin Romualdez naman, siyempre,
ang iniisip nila kahit dahil wala daw ebidensya sa kanya, dapat hindi siya isama doon. Yun naman ang tinitindigan ng kampo ni Martin Romualdez, ni dating speaker. No? Para sa kanya, hindi dapat isama si Speaker Martin Romualdez doon kasi wala namang ebidensya sa kanya. So bakit kasama siya doon? Oh, yan naman yung ano. Anyway, abangan natin kung anong mangyayari dito kasi tinitindigan din naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na yun nga yung kanilang rekomendasyon. At 87 talaga ang nire-recommenda nilang kasuhan. At nangunguna nga doon si dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil para sa kanila, mayroon silang ebidensya. Kaya, kumbaga sa kanila, evidence-based ang kanilang mga rekomendasyon nakabatay sa ebidensya. Hindi nila gawa-gawa lang yun. Ang ang ibig naman sabihin ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, hindi dapat sinama doon ang pangalan ni Martin Romualdez kasi hindi pa naman daw napapatunayan. Wala naman daw ebidensya. Anyway, mukhang medyo medyo lalaki itong issue na to. Lalaki itong issue na to. Kasi pinapanindigan ng DPWH, walang mali sa ginawa nila. Talagang yun ang listahan ng nire-recommenda nilang mga dapat kasuhan. At nangunguna nga doon sa listahan si dating Speaker Martin Romualdez. At mayroon daw silang ebidensya. Kung ano yun, sinabmit na daw nila sa ombudsman eh. Kaya ang bola ngayon nasa ombudsman na. Aabangan natin ngayon. Aabangan natin ngayon sa ombudsman. Kasuhan kaya ng ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan yung malalaman natin. Kasi ang sabi ni Vince Dizon sa sinabmit nila sa ombudsman, may mga ebidensya sila. Kaya yung mga pangalan daw na nandun na nirekomenda nilang kasuhan, may mga ebidensya daw yun. Kasama na doon si Martin Romualdez, may ebidensya sila. Kung ano yon, hindi naman dinitalye ni Vince Dizon. Basta't mayroon daw. Hindi daw nila i-recommenda doon yung mga dapat kasuhan kung wala naman silang ebidensya. Kung anong gagawin ng ombudsman, malalaman natin yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.